tao. Sinabi niya, mahalaga masyado gawin niyong alagad ko ang mga tao. Ito ang instruction ng Panginoon. Hindi siya nagsabi na mabahala ka palagi sa iyong pangangailangan. No? In fact, sinabi niya in the book of Matthew, alam niyo, ang tao kasi hindi naman nila talaga kilala ang Diyos. At walang taong nagmamahal sa Diyos. Walang tao. Walang nakakaunawa sa Diyos. Now, in the book of Romans chapter 3, walang sino mang taong nakakaunawa sa Diyos. Nobody understood God. Wala. Pagkat ang tao, likas ang taong na ang hinahanap lamang ay para sa kanyang katawan. Pero hindi talaga Jews. No one understood God. In fact, para makilala ng tao ang Jews, in the book of Matthew, chapter 6, verse 25. Kaya ang tao, nagpapatuloy na hiwalay siya sa Diyos. Dahil hindi naintindihan ano ang Diyos. Matthew chapter 6, verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Nakita niyo yan? What you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not the life more than meat and the body than raiment? Bakit masyado ang tao? Kasi nga, mamaya pupunta tayo dyan. Walang sino mang tao na maaaring kumilala sa Diyos. Matthew chapter 11, mula sa verse 26 yata yun, or 25. 25. Natingnan niyo mabuti. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. So ito yung mga mystery ng Diyos. Pag sinabing babes, ang mga baby kasi, tinatanggap lang kung anong binibigay sa kanila. So yung attitude mali, sinabi ng Panginoon, malibang kayo'y maging katulad ng mga sanggol, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang tao, ano man sabihin ng Diyos sa kanya, pinag-iisipan pa rin niya. Hindi niya maaring masunod dahil hindi niya kilala ang Diyos. Verse 26. Even so the Father, for so it seemed good in thy sight. Verse. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son. Walang sino mang nakakakilala kung sino yung anak. Maring alam mo through history o nabasa mo na si Kristo'y dumating, napako, namatay pa, si Lord, so Lord, so Lord, hanggang doon ka lang. But you do not know Him. Kaya mahalaga yung personal encounter. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father. Walang ibang nakakakilala sa anak kundi ang Ama lang. Neither knoweth any man the Father. Wala rin maaring kumilala, walang sino magtao na maaring makakilala sa Ama. Save the Son, and He to whomsoever the Son will reveal Him. Kita niyo? Kaya mahalaga yung personal encounter. Kaya nakakaawa ang tao kapag nagpatuloy ng paniniwala niya sa Diyos ay sa kanyang sariling paraan lamang. Sa Amplified Version, pakiclick na yan. All things have been entrusted and delivered to me by my Father. And no one fully knows and accurately understands the Son except the Father. Wala.
And no one fully knows and accurately understands the Father except the Son, and anyone to whom the Son deliberately wills to make Him known. At doon lamang sa bawat isa na binibigyan ng pahintulot na kilalanin siya. And this is by the mercy of God. Paano, sino ba yung Ama at sino yung Anak? Matthew chapter 1 verse 18. Tingnan niyo mabuti ito. So, kailan magkaroon ng pagbabagot? Kaya itong sinabi sa akin ng Panginoon, go back. Kasi hindi natin alam kung kailan matatapos ang mundo ito. Pero alam ko, papalapit tayo dyan. At ang rapture anytime ay maaring mangyari ito. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Kaninong anak? Si Kristo. The child of the Holy Spirit. So the Father is the Holy Spirit. Makinig kayo mabuti. At anong sinasabi ng John? Walang makakalapit kay Jesus maliban ang Ama or the Holy Spirit ang magpapalapit sa Kanya. Tandaan niyo palagi yan. And that is the mercy of God. At makikita ninyo ito. Ang isang tao, kapag siya naging anak ng Diyos, inilipat siya. Makinig kayo mabuti. Kaya mahalaga yung mga attitude na yan. The character, the mind. Colossians chapter 1. Mula sa verse 12. Giving thanks unto the Father. Para malaman niyo kung sino yung Father, sino yung the Holy Spirit. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Makinig kayo mabuti, wala kang paghihirapan, wala kang pagsisikapan, kundi partakers of the inheritance of the saints. Paano magiging saint ang tao? Dahil ang Holy Spirit ay nasa kanya. Hindi ito pinagsisikapan ng tao. That's the Holy Spirit. The body of Christ Jesus laid down. Inilatag niya yan for the redemption, para matubos lang. But to make you holy is no other than the Holy Spirit. Makinig kayo mabuti. Next verse. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Sino naglipat? The Father. Who is the Father? The Holy Spirit. So walang pinipili ito, bata man, matanda ka man. No. In fact, sinabi ng Diyos, even in your old age, you shall flourish. Kahit matanda ka, magniningning pa rin ang iyong buhay. So, ano ba ang kalagayan ng tao? Pakinggan niyo muna mabuti ito. Originally, nung likhain ng Diyos ang unang tao, bago niya likhain, inihanda na niya lahat. In the book of Genesis. Inihanda na niya lahat. Walang kulang. Tingnan natin, in the book of Genesis. Kaya nga, later on, makikita ninyo yan. Oh, hallelujah. Verse 26, ito yung blueprint ng Diyos. And God said, let us make man in our image after our likeness. Kaya nabanggit ko kanina, the Son is the image. Christ Jesus is the image. The Holy Spirit is the likeness. The divine nature. Makinig kayo. Huwag ka tayo mag-focus sa mga material, sa pangangailangan ng iyong katawan.
Mayroong kausap dito, tuwang-tuwa siya, walang problema yun. Kasi pinagaling siya, kaya siya lumapit sa Panginoon. Pero suwael sa Diyos. Maaring gumaling ka, pero impyerno ka pa rin. Maaring lumamang ka, pero impyerno ka pa rin. Kailangan maintindihan ng lahat at may pasok sa buhay ng bawat isa ito. And God said, let us make man in our image after the likeness and let them have dominion over the fish. Tingnan nyo, upang mamahala. And then, lahat-lahat ito'y ginawa ng Diyos para sa tao. And God, verse 27, so God created man in His own image. In the image of God created He, male and female created He him. And God blessed them. So the blessings was already given. Now, makinig kayo mabuti. Anong instruction ngayon ng Diyos? Sabi ng Panginoon, let us make man according to our image and likeness. The image and likeness. At ano ang dapat gawin ng tao? Makinig kayo mabuti. Hindi ka dapat nag-focus at nag-aalala sa iyong pangangailangan sa iyong katawan. Kung anak ka na ng Diyos. Kaya sinabi niya rito, verse 28, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful. Be fruitful. Makinig kayo mabuti. Wala nang kwentuhan dito. Be fruitful and multiply. What does it mean? Kailan dumami ang lahi ng Diyos sa pamamagitan mo? Ano ito? The image and the likeness of God. Kaya sinabi ni Jesus Christ in the New Testament, humayo kayo, ipangaral ang Ebanghelyo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao. Hindi lang turo-turo. Gawin niyong alagad ko ang mga tao. Hindi lang nag-iimbita. Oo, maganda nag-iimbita ka, pero ang instruction, gawin niyong alagad ko ang mga tao. Bakit sinabi ito? Sapagkat si Jesus Christ, He is the image of God. Kaya naging failure ang unang tao. Bakit? Tingnan nyo, nung magsimula na ang Diyos, ipagkatiwala ang pamamahala. Tingnan nyo mabuti ito. Anong instruction? Gawing alagad ko ang mga tao. Kaninong alagad? Si Jesus Christ. What does it mean? Maging katulad ng isip ni Jesus. Attitude and the character. Pero magsisimula sa iyo. Kahit anong turo-turo mo sa mga tao, kasabi, hanggat hindi nagaganap ito. Importante ang tao, mailipat siya. Para siya mailipat, maging alaga. Huwag tayong mag-focus sa mga material lang na bagay. Walang problema kung yumaman ka. Walang problema, pinagaling ka dahil gusto naman ng Diyos yan. Pero, kung ang iyong kaluluwa naman, mapapahamak pa rin sa impyerno. Anong sabi ng Panginoon? What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Huwag ng bilyon, huwag ng trilyon. Buong mundo na mapasayo. Mapapahamak ka naman nang walang katapusan sa apoy ng impyerno. Bakit? Kasi, iba ang pagkakilala ng tao sa Diyos. Iba. Anong sabi ng Panginoon? May nakakilala ba kay Jesus? Kusama? Wala. Walang tao. Walang sino magtao. Not unless God reveals Himself directly. Yan yung personal encounter. Kaya maganda nandito kayo. For me, I am hoping na habang ako'y nagtuturo, the Holy Spirit will pour out the mercy and convict. Upang ang tao dumating siya sa point of realization. So, anong nangyari kay Adan? Yung instruction ng Diyos hindi nagana. In fact, ang sinasabi nito, God created man in His own image, in the image of God, created He, male and female. Ngunit ang nalikha lang ng Diyos dito ay lalaki. Wala pang babae noon. Dapat ang babae manggagaling din sa lupa. Pero anong nangyari? Tingnan nyo.
Ano ang naging problema dito kay Adan? Chapter 2. Hallelujah. Binigay sa kanya, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam, to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Can you imagine the first impartation of God's power and authority sa tao? Siya ang nagbigay ng mga pangalan, lahat-lahat. Makinig kayo. Next verse. And Adam gave names, verse 20, to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field, but for Adam there was not found an help meet for him. Hindi pa nalilikha yung babae. Hindi pa. Now, next verse. Dito na makikita niyo nagkaroon ng problema. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Ano ang nangyari in between that? Ano ang nangyari kay Adan? Dito na nagsimula yung disobedience. Sinabi ng Diyos, lahat ng mga hayop nilikha ng Diyos na mabuti. Verse 25, chapter 1, and God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. Makinig kayo mabuti. Sinabi ng Diyos, makita ito, mabuti lahat. Pero bakit dumating in the book of Leviticus chapter 11, ipinagbawal ng Diyos ang mga hayop? At pinatunayan ito ng Diyos through Moses. Leviticus chapter 18. Huwag na kayong kumain. Anong dahilan? Doon sa chapter 2, dito nagkaroon ng problema. Hindi naghintay si Adan na ilagay ang Holy Spirit sa kanya. Ganyan ang karamihang mga tao. Bakit? Bago likhain si Adan, inihulog na si Lucifer dito sa mundo. Inihulog siya kasama ang maraming demonyo. Nung nahulog na dito, inilaglag na siya ng Diyos. Doon nilikha ng Diyos si Adan upang siyang mamahala. At ang demonyong si Satanas, wala siyang magagawa dahil inihulog na siya. Ano ang nangyari? Nadaya ang tao. Nadaya ang tao. Dahil nadaya, sino ang nadaya? Nakita ninyo? Sino ba ang kinausap ni Lucifer? Hindi si Adan. Si Eva. Makinig kayo. Yung katawan mo bilang tao, your connection, that body, hindi ka naman kakausapin ng Diyos dahil sa iyong katawan. No. No. Your body is always connected to the physical world. Yan yung katawan ng tao. Ang kakausapin lang ng Diyos ay yung kaluluwa. Pero, paano kakausapin ng Diyos yung kaluluwa kung patay yan? Bawat tao, maaring nabubuhay ka sa iyong katawan. But the soul is already dead. Waiting, naghihintay yung oras na mamatay yung katawan mo para ibalik ito sa lupa, and then your soul will be delivered to the lake of fire.
Kaya sinabi ng Diyos, chapter 3, na wala na ang karapatan ng mga tao sa Diyos dahil pinalayas ng Diyos kahit sino ka pa. May pinag-aralan ka man o wala, bata ka man, mayaman ka man sa pera, bumahirap, pareho lang yan. Waiting na alisin ng Diyos yung kanyang hininga sa tao upang sa gayon ang kanyang katawan ibalik sa lupa at ang kanyang kaluluwa i-deliver sa hell. Bakit? Sino ba ang kakausapin ng Diyos dapat? Yung kaluluwa. Pero iyong isip mo ang importante. Kasi ang isip mo ang gumagawa ng decision. Kung ano ang gusto ng katawan mo o yung gusto ng Diyos. Yung katawan mo, ang connection dito is the word. Now, sino ang hari ng mundo? Ephesians chapter 2, reading from verse 1. Ang gusto ng Diyos, ang tao ay maging kawangis ni Kristo saan? Sa isip, character, attitude, at pananampalataya. Verse 1. And you were dead in your trespasses and sins. Anong sinasabi? Patay ka na. Sinong tinutukoy dito? Yung kaluluwa mo. Patay. Kasi ang tao, pag ang kanyang kaluluwa patay, hindi niya maaring parangalan ang Diyos. Wala siyang magagawa sa Diyos yan. Because the soul is dead. Oo, may katawan. Pero ano ang hinahanap mo palagi? Yung gusto ng katawan mo. Ano ang mayroon sa katawan mo? Andyan yung isip mo. Andyan yung mata mo. Nandyan yung tainga mo. So yun ang sinusunod ng tao. Now, bakit? Now, and you were dead in your trespasses and your sins, in which you formerly walked. Ang kinakausap dito ni Paul ay mga taong born again sa Ephesians. In which you formerly walked according to the course of this world. Ayon sa takbo ng sistema ng mundo. Hindi ko sinasabing gumawa ka ng krimen, hindi. The system itself is more than enough upang ang tao manatili siya sa pag-disobey. Look, hindi ba mula sa estudyante? Kung titingnan mo, okay. Sa kumpanya, di ba? Tuturuan ka na ganito, gawin mo ito, ganito. That leads you to disobedience to God. Ang dami. In which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Who is the prince of the power of the air? Satan. So ano ang nangyari sa tao? Ang tao mula kay Adan, nadaya. Sino gandaya? Si Satanas. Ibinigay na yung authority. Nagsimula na siya to exercise the initial authority which God has given him. Anong nangyari sa kanya? Yung kanyang pamamahalaan, inalis niya yung kanyang focus sa Diyos at pag-ibig at nailagay sa hayop. Kaya nga, sinabi ng Diyos sa una sa Genesis, lahat ng ginawa ng Diyos, pati mga hayop, ay mabuti, walang masama. Bakit naging masama? Sapagkat sumiping si Adan sa hayop. Kaya lahat ng ugali ng tao, parehas na rin ng hayop. So ang tao, maaring nasa loob ng congregation, pero dahil mali ang kanyang paniniwala, dahil hindi naman niya nakilala na encounter ang Diyos, nanatili siyang religious, but not righteous.
in which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Now, tingnan niyo ang tao, kaya hindi ako makasunod sa Diyos dahil may binabantayan ako, may trabaho ako, may kausap ako, may klase ako. Anak ng pagsuway. And the prince of these people is no other than Satan and demons. Ano ang kalagayan? Now, anong sinasabi ng Diyos? Lahat ng tao mula kay Adan. In the book of 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. Verse 22. For us in Adam all die. Magiging mabuti. Dahil kay Adan, lahat ay patay. Wala ka nang magagawa dyan. So patay lahat yan. Ibig sabihin, kaluluwa, patay na yan. Waiting for the day to be delivered. Hinihintay lang, makinig kayo mabuti. Alam niyo ba, kaya ka nabubuhay dahil nandyan pa yung hininga ng Diyos. Nandyan pa. That's the goodness of God. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. At habang binibigyan ka ng pagkakataon, kailangan yung isip mo ngayon, gumawa ka ng decision, which is which. Kasi yung kaluluwa mo ay delikado. Dahil yung katawan naman, wala namang silbi na ito eh. Pag namatay ang tao, balik na lang yan eh. Pero tingnan nyo, kahit ang tao patay, laging tinitingnan yung katawan, pero hindi naiisip kung ano ang mas mahalaga. Ang tao pag namatay, kunting panahon lang yan, balikan mo, wala na yan. Hindi mo na makikita yan sa libingan. Bakit? That is the mystery of God. Na yung katawan ng tao, babalik at babalik yan sa lupa. Kahit ano pa ang gawin mong pagpipreserve niyan, babalik at babalik yan. So, anong sinasabi ng Ecclesiastes? Ang katawan, babalik sa lupa. Yung hininga mo, babalik sa Diyos dahil siyang nagbigay. But in the book of Romans, yung kaluluwa mo, walang katapusan, walang kamatayan yan. Yan kung saan pupunta. So, for us in Adam all die. So also in Christ all will be made alive. Marirestore yung kaluluwa. Itutuloy natin to next Sunday. So lahat ng tao mula kay Adan, patay. Maaring nandito ka. But your functions, ang functions mo still in the physical, connected with the world. Sino ang prinsipe ng mundo? Satan. Bakit? Kasi nagpadaya si Adan, ibinigay niya, nadaya siya. So lahat ng lahi ng tao is under the control of the prince of darkness in this world. Kahit sino siya. Kayong attitude ng tao, nakita ninyo? Ang attitude ng tao ay katulad din ng hayop. Bakit? Yun ang sinipingan ni Adan. Ano bang attitude ng kambing? Pwede mo bang turuan yung kambing? Hindi pwedeng turuan yan. Pag hinatak mo yan, lalaban yan. Yung aso, kaya bang baguhin yung attitude ng aso? Hindi. Kahit ano bang alaga mo yan, aso talaga yan. Anong ugali yan? Baboy, kayang bang baguhin yan? So tingnan nyo lahat ito. These are all the attitudes na makikita sa mga tao matapos na si Adan ay madaya. Ganun na lahat. Now, ano ang mga panakip ng mga tao? Nag-aaral, pera, at iba't iba pa. Wala yan.
Hindi mo pwedeng pagtakpan yan. Nung sinabi ng Diyos, pinalayas ng tao, period na. In fact, ang conclusion dito, for us in Adam all die. So also in Christ, all will be made alive. Ito yung born again na tinatawag. Itutuloy natin ito. Kaya sinasabi ng Panginoon, in the book of John, chapter 1, verse 12, ito ang pagkakamali na maraming mga nagtuturo sapagkat nag-concentrate lamang sila sa isang verse. Verse 12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become the children of God, even to those who believe in His name. So anong binibigay lang ng Diyos? Yung karapatan pa lang. Under scrutiny, tinitingnan pa rin ng Diyos yan kung totoo. Verse 13, ano ang conclusion ng Diyos para maging anak? Who were born not of blood. Tingnan nyo. Who were born not of blood. Hindi dahil sa iyong pinanganak ka sa nanay at tatay mo, hindi. Hindi dahil sa nag-aral ka, no. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Bakit? Babalik tayo sa sinabi ng Diyos na maging image and likeness of God. Ano ang purpose? Upang dumami ang mga kawangis ng Diyos. Paano ito? Gawing alagad ni Kristo ang mga tao simula sa buhay mo. Kahit anong pagtuturo mo na kung ikaw naman ay hindi ka naman alagad ni Kristo, you are not converted to Jesus Christ. Not nothing. Wala din yan. Tuloy natin ito. Kung may tanong kayo, tanongin niyo yung mga pastors. I hope all the pastors, you have all this kind of God's wisdom and revelation. Hallelujah. Oh God, we praise you. We thank you, Jesus. So magsimula kayong mag-isip ngayon. Anong isip mo ngayon? Yung katawan mo or your soul? Yung isip mo ngayon, yan ang gagawa ng decision. Kasi, makinig kayo mabuti, yung isip ng tao, makikita yan kung anong ginagawa ng katawan. If that body, kaya nga sinabi ng Panginoon in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, now may the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete, without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tama? Soul, spirit, and body. So, ano yung soul? Darating tayo sa pagtuturo sa mga panahon na yan. Kaya tingnan mo ngayon kung ano buhay. Are you being transformed from glory to glory by the Holy Spirit into the image of God and the likeness of God? Ito ang tanong. Ang banal na Espiritu ba ay nandyan sa iyo para baguhin ka na maging katulad ng pag-iisip at pag-uugali at pananampalataya ni Kristo? Makinig kayo. Ang iyong katawan, ulitin ko, ang iyong katawan na nandyan yung mata mo, lahat nandyan, ang connection nito is the physical world. At ang hari dito walang iba kundi si Lucifer. Yung isip mo, kaya nga sinabi ng Panginoon, darating tayo dyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kailangan mo nang mabago yan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ezekiel chapter 26. Kapag hindi nangyari ito sa buhay mo, ilapit mo, humingi ka ng awa sa Diyos.
A new heart also will I give you, and my spirit will I put within you. Kailan ilalagay ng Diyos ang Holy Spirit? Pagka nabago ang puso. Pero papalitan lamang ito ng Diyos kung magdidesisyon ka na ayaw na ito. Ayaw ko na. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart of your flesh. Pero kung ayaw mo, bakit sinabing stony? Kasi hindi sumusunod ang tao sa Diyos eh. Pag ang tao kasi hindi sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, hindi tutugan ng Diyos eh. Hindi ko to eh. A new heart also will I give you. A new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Paano mo malalaman na nabago ang puso at isip ng tao? In the book of Hebrews, pakinggan niyo mabuti ito. Hindi na pwedeng magkwento-kwento lang tayo kayo dyan. Wala. Hindi mo pwedeng gamitin, praise the Lord, mayroon ganito, ganito. Hindi. Kasi, kaya nga, madalas siya marinig sa akin, ang bunga nito, yung mga disciples ni Jesus Christ na yung pinangungunahan. At pag wala yan, sorry. This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws in their heart. Anong gagawin ng Diyos? Dati-rati ang hinahanap mo palagi para sa iyong katawan. Ngayon, kung totoo kang nagbago, dahil naawa ang Diyos sa iyo, inilipat ka ng Holy Spirit saan? Sa kingdom of Jesus Christ, the Son. Ang sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga salita o kautusan sa kanilang puso. Makinig kayong mabuti. Ilalagay ko. And in their minds will I write them. Bakit? Kasi dating sinabi sa Ephesians kanina, lahat ng mga tao na disobedient sa Diyos, prinsipe nila walang iba, kundi Satanas. Lahat ng laman ng puso, ng isip, salita nila, galing doon. So, kung ang tao ay totoong converted kay Jesus Christ, naawa ang Diyos, apalitan ka ng Diyos ng puso, dahil sinabi mong ayaw ko na po ito, Panginoon, dahil akong nasusunod. So, you come to the point of realization. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong puso. Alisan na yung puso na matigas. Papalitan niya ito ng puso na siya mismo. At anong gagawin? Ilalagay niya ang lahat ng kanyang mga salita sa iyong puso, and then isusulat niya ito sa utak. Para yung utak mo na nagpapatakbo sa iyong katawan, na dati-rati ang laman ng utak mo, utak ito ng prinsipe ng kadiliman. Maaring sa tingin ng tao, mabuti, na anong mangyayari ngayon sa tao dahil napalitan ng kanyang puso, binigyan ng bagong puso, nilagay ng Diyos ang kanyang spirito, yung kaluluwa niya mabubuhay na at mananabik na lagi ito sa Diyos. Lagi na siyang mag-memorize ng salita ng Diyos at ipamuhay ang bawat salita ng Diyos. Hindi isa, hindi 10, hindi 100. Araw-araw. Bakit? Kasi pag ang tao nasa kaharian na ng Diyos, patuloy kang babaguhin ngayon ng Diyos. Ngunit kung hindi nangyayari ito sa iyo, makinig kayo mabuti, huwag kang magtitiwala sa iyong sarili, sa iyong natutunan sa nakaraan. Mali yan. Bakit? Ulitin ko ang sinabi ni Jesus, walang taong nakakaunawa sa Diyos. Wala. Wala. Sino bang taong makakaunawa sa Diyos? Wala. Matthew chapter 11, balikan natin yan. Sa Amplified Version, pakiklik na yan, Matthew chapter 11, reading from verse 25. Walang taong nakakaunawa sa Diyos. Wala. Maliban lang kung ang Holy Spirit ay nandyan na sa iyo. Tingnan niyo ito. So, anong nangyari nung sumuway na siya ng lahat ng tao nabubuhay, nahiwalay sa Diyos, miserable buhay? At that time, Jesus began to say, I thank you, Father, Lord of heaven and earth,
And I acknowledge openly and joyfully to your honor that you have hidden these things from the wise and clever and learned. Ito yung mga pusong mga tao. Walang ginawa kundi mga tuwiran ng mga tuwiran. Kasi matitigas ang puso. That you have hidden these things from the wise and clever and the learned, and revealed them to babies, to the childish, untaught, and unskilled. Kanino lang ipinapahayag ang Diyos ang kanyang sarili? Pagdating ng panahon na ibuhos niya yung kanyang kagandahang loob, at ang response ng tao, opo, Panginoon. Hindi yung pangangailangan ng katawan mo. Hindi yung kagalingan mo lang. May kausap mo ako dito noon. Sabi niya, ako'y nag-ano dahil pinagalingan ko ng Diyos. Sabi ko, paano kung mamatay kayong katawan mo? Kasi lahat naman ng tao, mawawala yung katawan na yan. Dahil hindi naman papasok sa langit yung katawang yan. Hindi yan papasok. Next verse. Tingnan niyo to. Yes, Father, I praise you that such was your gracious will and good pleasure. 27. All things have been entrusted and delivered to me by my Father, and no one fully knows and accurately understands the Son except the Father. And no one fully knows and accurately understands the Father except the Son. Kaya nga, sa New Testament, mahalaga yung foundation ng apostles and prophets. Bakit? Sila lang yung may direktang pagkakilala sa Diyos. At mahalaga, sino ka ngayon? Buhay mo ba ganun din? Makinig kayo mabuti. And no one fully knows. Tingnan yung mabuti, kaya huwag mong ipipilit kung anong nasa isip mo. No one fully knows and accurately understands the Father except the Son. And anyone to whom the Son deliberately wills to make Him known. Kung kanino lamang ipapahayag ang kanyang sarili. Meaning the personal encounter. At kung hindi, mag-connect ka sa mga apostles and prophets. Yung tunay. Tatandaan nyo palagi. Pakinggan nyo ito. Kaya, magulo buhay ng tao, magulong mundo, miserable buhay ng tao, hinilayas ng Diyos dahil 1 Corinthians chapter 15 verse 22, lahat ng tao ay patay. Anong patay? Kaluluwa. So, ganyan ang kalagay ng buhay mo. Halimbawa, nag-aral ka, so nandyan yung tinatawag katusuhan, kayabangan. Pagbayaman naman, ganun din, pagkagalit. Walang pagkakaiba sa mga hayop. Mga hayop, marunong bang magbigay yan? No. Never. For us in Adam, all die. Dahil mula kay Adan, lahat ng tao ay patay na yan. Patay. Walang solusyon. Ang mga reliyon na yan, patuloy na ginagamit ni Satanas para dayain ng tao. For us in Adam, all die. Tutuloy natin ito next Sunday para mabuhay kayo lahat. Hallelujah. Oh, Jesus, we praise you, Lord. Oh, God, thank you, Lord.